kinabuhi as a Christian. As a God's army, kanang giantam ta sa Dios, pinaagi sa mga paglutos aron mahimot ang ligon in the battleground. Dili gid siya nga bitaw literal nga nata sa battleground. But as a Christian, naagi tayo kaugalingon nga battleground. Naagi ta perminti niya na. Muna, giandam ta sa Dios. Dana nga part, naroon ta nga makabarog ta nga ligon, wasdang ta nga ligon. Tungod kay ini yung nga mga kasinatian adunay katuyuan. So ginaprone ta sa Ginoo aron ta maligon. Ug ang sunod na to nga takol nga kuan is about sa paghatag og pasaylo. Sa atong paglutos giligon sa Dios ang atong kanang kumbaga sa atong kung di bali physical para sa battleground, giligon sa Dios ang atong spiritual nga lawas aron ta makalahutay. Ang dili kong atong isunod nga itakol is about paghatag og pasaylo, which is ang akong nasabtan din is kini po nga part tanaw sa Ginoo kung unsa atong character as an army. Kato niagi physical man to nga gilikon ta nga atong spiritual nga kuan. Ini is about sa atong character. Minsan din mas hisgot kita karon og pagpasaylo sa uban. Adunay mga tao nga gamiton sa yawa aron kita masamaran o pangasala pinagi sa pagbunot. So di bali ang atong karakter ni susi ani. Dini nga part makita nato kung unsa ang atong karakter as a Christian. In Lucas chapter 17 verse 1, ingon gingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Mahitabo gayon apan alawat ang tao nga tungod kaniya mahitabo kini mga butanga. So, ipasinadhan, ato nagipahindumduman ang tandaan, adunay mga tao nga pwede gamiton sa yawa. Aron ta mahimong makasala ta o masamaran ta. Pero, iparemindan pud ta, alaot ang tao, tungod kaniya, mahita po kining butanga. So, atong ligayan nga dili kita ang hinungdan. Diba? Dili gyud kita motubo dinha sa Ginoo kung dili kita makahibalo mo pasaylo sa uban. So nay mga tao gid nga gamiton sa kaaway para ta masamaran, para ta makasala. So permindan ang tanggaan sa Ginoo niini. Ang atong Ginoo nagtudlo nga parte sa atong pag-ampo mao ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Diba sa Mateo part siya sa pag-ampo. Ngayon siya, Matthew 6 verse 12, kung pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga kasalatan namin. Part sa mga atong mga pag-ampo, ang pagpasaylo sa iban. Sama nga kita nagpasaylo sa Dios. Pero usahay ang atong pagpasaylo murag pagdepende sa atong pagbati. Diba usahay nanha? Agaron sa atong pagbati, ayan ta mo release yung pagsaylo. Pero, iparemindan ko sa ginanini nga mensahe na ang pagbasaylo, uban ulit sa atong mga pagampo. So, before ta, mukuhan dili magbase sa atong pagbati. Kung dili, magbase yun sa pulong sa Ginoo. Na sa dihang nakasalang uban ka na to, tinahanglan kita mga muhatag og pasaylo, even though sila wala nang nagpasaylo sa ato. Kaysa sa akong kuanan dito, kanang akong natunan, part sa pagpasaylo, ang imong pagpasaylo sa mga tao nga nakasala sa imo, dili para sa ilang kaayuhan, kundi para sa atong kaugalingon. Kaysa diha makarelease ng pagpasaylo sa atong isig ka tao, bisan todo wala sila nangayon pasaylo sa ato, makabaton ta og peace of mind. Mo na pinaka-usang na bitong makaayo para sa ato, dili lang para sa tao nga imong itagaan ng pasaylo, kundi para sa atong kaugalingon. Kaya bisan to, ato siya, nasala siya sa tuwa, na wala to niya gimain. Wala na to niya gimain sa iyang kaugalingon. Na ikaw, kung ako nga nakasinati dito, sundan ka dili maayo, magsakitan ka sa iyang pulong, o na siya gibuhat,
kita nag-agulo ang ginhawa, nagsakit ang dughan. So, kinsa may mapintuhan. Kinsa may makasinati o ganang kalibot-got. Di ba kita ra? Siya, samot na kung nakita na to siya, sinisi, malipayo, nakita, nagsubok. Tungod kay, ato pang gibinbin ang iyang sala sa tuwa. Kumurang isod kay siya, no? Pero ng Diyos, apart sa atong pagkakristuhano ng pagpasaylo. Since murang gamay raman atong time karon, at ako lang ni siya tagaan, ato lang iitak pa ng kuwan karon ang bali pasiuna. Kasunod nga Domingo atong itakol lang about sa mga kaimailhan sa tao nga adunay pagtungod sa uban. Pero while ko nag-study ang bitaw kanang kayo kung Lord, kabukat ba dani i-share? Kaya mismo ako sa kong kagalingon, makapanamin di ko nga Lord, dili pa ni dito tayo, dili pa ni fully. Pero grabe ang pagpa-remind sa Ginoo sa tuwa about sa pagkatong ipasaylo. Tungod kay makita din ni sa atong karakter as a Christian kung asa na tangapart. So, since gamay raman atong, jutay raman atong time, ato ni siya itakol next Sunday. Pag hanyo po na ko, siguro sunod, sayo-sayo na ta, aron dili man sige adjust sa time. Since 9 o'clock, starting na gid ang panibahon. So, mga 8:30 arrival siguro na to. Atong part ni sa atong pagsimba, kung saan po ipag-respect na to sa atong Ginoong Diyos nga ato i-honor ang atong oras. Dili maulaw late sa atong buwan. Dili malipara lang sa inyo para matuli sa ako. Kaya sa'yo malate, yapon ko. Pero atong i-apply na to ang disiplina as a Christian na sa'yo kita. 8:30 ang atong arrival time. Okay. So, adjustment lang ang 9. So, dapat 9, nag-start na yun. Sunday school na. So, meaning 8:30, dapat nanagid ka lang ng tanan diri. So, murang, nanagid, murang ato na i-apply. Ato na i-apply sa sign of respect and honor sa atong adlaw nga panibahon. Maura man nga panahon nga gihatag sa Ginoo agi ipangayo sa Ginoo sa ato para magkatigom ta, so tagana to yun. Since na akong pag-eskwela sa akong buwan, murag itudlo pang yun nga magsayo. Di ba na yung mga punishment basta malate o maski sa trabaho? Malate, gani, yung pila lang kami toto. Oy, murag. Minus yun sa sweldo. Ito, no, ato i-encourage itong kagalingon. As a Christian, ato kinabuhi ang part sa disiplina sa atong oras. No, kasi nani sa business, one bitaw sa business world, kanang every minute is valuable. Malate lang ka, mag-interview ka, mo na kinausang nga obserbahan sa ibang mga angay ka bang kayron or dili. Part na siya sa meaning nga, one bitaw kang kinasingkasing ka. So, meaning, dinipod sa atong pagkakristuhanon, tagaan na to, higayong Panginoon. So, to God be all the glory. May good sa